Paano ba maging content creator? Okay lang ba na magnakaw ng video? May nakita ko isang FB page. Ang pangalan, Zack Di Tagalog. Tapos yung ginaya niyang YouTube channel, yung YouTube name, Zack Di Films. Hindi lang pangalan yung ginaya niya, pati yung mga content, ginaya niya rin. Tinagalog nga lang. Ito yung example ng video. In 1992, Pepsi ran a contest in the Philippines that ended up killing 5 people. The contest was called Number Fever, and the idea was simple. Every evening, the news would reveal a winning number. At ito naman yung version ni Zack Di Tagalog. 1992, nagpatakbo ang Pepsi ng isang paligsahan sa Pilipinas na nauwi sa buhay ng 5 tao. Ang paligsahan ay tinatawag na Number Fever, at ang ideya ay simple. Tuwing gabi, ang balita ay maghahayag. So yun, tinagalog lang ng ilang to. Content creator na ba ang tawag sa ganito? Tangina, nagpakahirap mag-edit yung tao, mag-voice over, mag-research, tapos gagayahin mo lang. Yan siguro yung natutunan mo sa school, no? Mangopya sa katabi. Hanggang sa social media, na-apply mo yung pangongopya. Kaya ang ginagawa ko sa mga ganito, nare-report ko na lang agad-agad. Alam mo, okay lang naman na tagalogin mo yung content ni Zack Di Films. Yun nga lang, pag tinagalog mo, wag naman yung translate talaga. I mean, kailangan mo mag-ambag, tapos wag mong kopyahin lahat. Sabi nga nung classmate mo, wag mong kopyahin lahat. Para hindi mahalata ni teacher. Nakakahiya, no? Paano mo sasuportahan yung kapwa mo Pilipino? Nangongopya lang. Yung iba magnanakaw ng original content na nagva-viral, tapos sa last part lalagyan nila ng promotion ng sugal. Nakakahiya, no? At nakakainis, ang lakas mangkupal. Tapos ito pa, yung matatanda, natuto na silang gumawa ng content. Content na ba yung tawag dito? Pag nanakaw? Kung ako yung tatanungin. Para sa akin, pag nanakaw yung ganitong klaseng content, ang hirap nga din sabihin content na ito. Ninakaw mo yung video, nilagay mo yung mukha mo dyan na walang ka-react, nakatingin lang, tapos naglagay ka ng mga caption, mga words, mga sentence. Tapos ayun na, content mo na yan, sa'yo na yan. Tapos proud pa kapag naka 1 million views sa nakaw na content. Kaya dapat talaga hiwalay yung Facebook na matatanda, no? Paano kaya nauso sa Facebook na gawing watermark yung mukha? Tapos yung narration nitong taong to, kung ano yung nakikita natin, yun lang din yung sasabihin niya. Halos wala rin siyang maiambag na value dyan sa video niyan. Tangin na pag pinanood mo yung full yung video niya, mas marami pang sinabi yung kuliglig kaysa yung mga sinasabi niya. Ito yung sample, oh. Pakinggan mo. Pinagbabasag yung salamin. Yung tindahan naman sobrang dali lang nakawan ng tindahan. Ba't may susi agad, no? O, diba? Wala siyang ma-add na value. Kung ano yung nakikita natin, yun lang din yung sinasabi niya. Tapos, mas marami pang sinabi yung kuliglig kaysa sa kanya. So, ano bang value na yung tinutukoy mo na dapat idagdag niya doon sa video, no? So, pwede siya mag-research. So, saan galing yung video niyon? Saan nangyari? So, ang bansa? Kung nahuli ba yung mga magnanakaw, kailan ba ito nangyari, anong klase mga motor yung nanakaw, ilan ba yung anong motor yung nanakaw, magkano yung na damage dun sa tindahan, bakit ganun ba, walang security yung tindahan, di ba? Pwede siya mag-add ng mga gandong klaseng value sa video na yon. Pwede siyang mag-research, pero anong ginawa niya? Tamad, wala. Nilagay niya lang ng watermark yung video. So, kanya na yung video na yon, original video niya na yon. Naglagay siya ng voice over ng kuliglig, tapos mukha niya na watermark. Putang inang content creation to. Kung sasabihin niyo naman sa akin na, ikaw, nanakaw mo yung video nila kasi nilagay mo dyan sa video mo. Pag nanakaw ba yung ginagawa ko? Ha? Nakaw clips ba yung ginagawa ko? Alam mo ba yung salitang fair use? Yung fair use, ibig sabihin nun, pwede mong kunin yung video ng isang tao na hindi mo na kailangan magpaalam pa. Pero yung video na kinuha mo, itatransform mo siya, kumbaga bibigyan mo ng commentary, o kaya bibigyan mo ng kritisismo, o kaya gagamitin mo para mag-report or for educational purposes. Kailangan mo siyang i-transform sa bagong content, panibagong content. Kumbaga yan yung sinasabi ko kanina na mag-a-add ka ng value doon sa kinuha mong content. Kinuha mo siya para hindi angkinin, kundi kinuha mo siya kasi gagamitin mo at itatransform mo siya sa bagong content. So ngayon yung mga video kanina na pinagkukuha ko, na pinag-screen record ko, yung mga
mga video nila na pinakita ko dito ay hindi ko ninakaw, hindi ko inaangkin. Okay, tinatransform ko siya sa panibagong content. Nagbibigay ako ng commentary, nagbibigay ako ng kritisismo. Hindi ko siya nilagay na lang dito tapos na maglalagay na lang ako ng mga caption, mga words, mga sentence, tapos ipapakita ko yung mukha ko, tapos tinuturo-turo ko, nagtuturo-turo ako. Hindi ganun yung ginawa ko. Hindi ako naglalagay ng watermark na mukha ko. Ito, isang example ng pagnanakaw ng video ay yung kagaya na ito. Kasi pumunta dito sa iShowSpeed sa Philippines eh. Sobrang dami ngayon na nagpo-post sa Reels na wala silang inaambag. As in, nanakaw lang nila yung video ni iShowSpeed. Nakita mo naman siguro yung buong video, no? Wala siyang inambag. As in, tinrim niya lang yung video, kinrap niya, tapos pinost niya sa Reels. Wala siyang inambag. Siguro yung ambag niya yung yung text, yung caption na nakalagay doon. Tapos tingnan mo, puro iShowSpeed yung mga content niya. Tapos wala man lang siyang inaambag. Yan yung isang example ng pagnanakaw. So hanggang dito na lang ba tayo? Copy-paste na lang? Gaya-gaya na lang? Hindi na ba natin kayang gumawa ng original content? Naalala ko tuloy dati pag usapang damit, kapag galing ibang bansa, original. Paggawa dito sa Pilipinas, local. At kapag sinabing local, hindi maganda. Pero alam mo, kapag sinabi ngayon na local brand yung damit, hindi na siya ganun kapangit ang tingin ng mga tao. Sinusuportahan na siya kahit local. May mga local brand din tayo ngayon na kilala na rin hanggang sa ibang bansa. Nagsimula lang din naman sila sa panggagaya or ginagaya nila yung style ng mga successful ng clothing brand. Pero hindi ibig sabihin na nagsimula sila sa panggagaya or ginagaya nila yung style o kaya ginagaya nila yung diskarte. Hindi ibig sabihin na nanggagaya sila, nagstay lang sila doon. Pautay-utay, paunti-unti. Nahanap na nila yung sarili nilang style, nahanap na nila yung sarili nilang diskarte, nahanap din nila yung sarili nilang brand identity. At ganun din naman sa paggagawa ng content. Sa simula, kung di ka pa marunong, di ka pa sanay na gumawa ng original content, sa simula talaga manggagaya ka at okay lang na manggaya. Okay? Mag-iba yung nanggagaya sa nang nanakaw ng content. Naalala ko tuloy yung nag-viral sa TikTok na Highway Cafe, yung babae sumasayaw. Tapos nag-viral yon, ginaya din nung The Crunch. Nag-comment pa nga yung Highway Cafe dun sa video ng The Crunch, tapos na-replyan nila ng video. At makikita mo rin na unang nag-upload si Highway Cafe. At ginaya lang talaga siya ni The Crunch. At para sa akin, wala akong nakikitang problema doon sa gayahan ng content. May nakikita lang talaga akong problema sa nakawan ng content. Diyan sa TikTok, okay lang na maggayahan kayo ng content. Pero magnakawan ng content, bawal yan kay TikTok. Dance steps lang naman kasi yun eh. Paano mo makaka-copyright yung dance step, di ba? So paano nga ba gumawa or paano nga ba maging content creator? Original content creator. Una, mamimili ka kung faceless channel or nakikita yung mukha mo. Pwede ka magsalita sa harap ng camera at kausapin mo yung mga viewers mo. Pwede mo gayahan yung style ng mga ibang content creator. Pwede mo rin gayahin yung style ng editing nila. Pero wag mo naman gayahin word by word yung sinasabi nila tapos ita-translate mo na sa Tagalog. Kung magbo-voice over, okay lang. Kung hindi nakikita mukha mo, okay lang. Pero kung gagamit ka ng mga video clip, movie clip o kaya video ng ibang tao, make sure lang na na-transform mo ito sa bagong content. So yun lang naman, ang gusto ko lang sabihin, wag kang magnanakaw. Okay lang naman gaya, just trust the process at magiging creative ka rin sa paggagawa ng content. Yun lang sa video ito. Peace out.